Wala nga bang nagawa si Vice President Sara Duterte sa DepEd? Eto, panoorin natin ang resibo. At syempre, i-share po natin ang video na ito para naman ipamukha natin sa mga anti-Duterte dyan na walang ibang alam kung hindi manira. Lalo na kay Rendon Labrador. Rendon, panoorin mo ang video na to para sa susunod na bumanat ka ay hindi ka naman mapahiya. Kasi nitong nakaraan ay pa banat-banat ka pa dyan na ibalik ang GMRC sa DepEd. Matagal nang nagawa ng paraan ni Vice President Sara Duterte. Yan Eto ang video. Isa lamang ang hangad nating lahat. Siguraduhin na aabot ng bawat batang Pilipino kahit sa pinakamalalayong parte man ng bansa ang kalidad ng edukasyong nararapat para sa kanila. Malayo pa ang ating biyahe. Gayunpaman, sa isang taong paglalakbay ngayong 2023, sa kabila ng mga tulay at pagsubok na kailangang tawirin at mga unos na dumating, nasimulan na nating tahakin ang daan tungo sa ating adhikain. Matatag tayong kumikilos sa tinaharap ang mga hamon ng pagkakataon at patuloy na naglakbay upang maabot ang isang panatag at matatag na kinabukasan. Bago tayo tuluyang magpaalam sa taong lumipas, samahan niyo kaming magbalik tanaw sa ating biyaheng 2023. Magsimula po ang ating biyahe sa pag-usisa ng mga balakid na dapat masolusyonan para sa magiging kapanatagan ng mga guro at mag-aaral. Noong Enero, isinagawa natin ang Basic Education Report kung saan iniulat ang mga hamong ating kinakaharap. Kaakibat ng DER, inilunsad natin ang matatag Ito ba yung agenda, mga blueprint ng paninira DepEd nila? para sa pagsusulban ng napanood hamon nila sa ito. basic education sa bansa. Ang sabi nga nila, change must begin. From within. Kaya naman, unang gumawa ang DepEd ng reforma sa loob Pag napanood mismo nila ng ito, ahensya. lalo na yung mga Upang anti-Duterte, mapabilis ang proseso ng baka paghatid ng atakihin serbisyo sila sa inggit. at mga learning resources, nagtayo tayo ng procurement strand na siyang tututok lamang sa procurement ng DepEd. Gumawa rin tayo ng School Infrastructure and Facilities Strand upang mapabilis ang pagtugon ng kakulangan sa mga classroom at iba pang kagamitan sa silid-aralan. Sa taong 2023, nakapagpatayo tayo ng 2,201 classrooms, nakapag-prepare ng 1,274, at nakapag-construct ng 880 health facilities. Alam natin lahat ang hirap ng daan papunta sa malalayong lugar at eskwelahan. Kaya tuloy-tuloy rin ang pagpapatayo natin ng last mile school classrooms. Ngayong taon, 45 na ang nakumpleto at tuloy-tuloy pa rin ang konstruksyon ng iba pang LMS sa iba't ibang sites. Aasahan po ninyong walang preno ang DepEd sa paglikha ng mga proyekto para sa kabataang Pilipino. Isa rin sa naging prioridad ng biyahe natin ngayong taon ay ang internet connectivity sa mga paaralan. Sa kasalukuyan, mayroon ng 25 schools na napili upang magkaroon ng Starlink connection. 2,000 schools naman ang nabigyan ng satellite para sa internet connectivity. May mga na-procure na rin ang DepEd na mga digital education learning carts. Ito ay ang computer labs on wheels na mayroong laptops, hard drives, charging cart at smart TV. Pasikot-sikot man ang mga daan para sa ating tagumpay, Patuloy tayong uusad. Patuloy tayong maglalakbay. ngayong taon, inilunsad din natin ang matatag curriculum para sa K-10. Sa gabay ng ating matatag curriculum, mas binigyang focus ang foundational skills sa literacy at numeracy sa ating early grades, partikular sa ating mga disadvantaged learner. Hindi ngayon ang oras para magpahinga. Sa pagbubukas ng school year, nag-pilot program na agad tayo ng matatag curriculum sa 35 na mga paaralan sa 7 rehiyon ng bansa. Hindi tayo hihinto sa pagbiyahe. Upang masiguro ang learning recovery mula sa epekto ng pandemya, ipinatupad natin ang National Learning Camp na bukas para sa lahat at isasagawa taon-taon. Sa biyahe natin, hindi pwedeng maiwan at malagpasan ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Kaya naman, inilunsad ng DepEd
ang Learner Rights and Protection Office o LRPO at ang Learners Telesafe Contact Center Helpline na tutugon sa kanilang mga pangangailangan at concerns pagdating sa anumang uri ng pang-aabuso. Naging makulay din ang ating biyahe para sa mga mag-aaral. Matapos ang 3 taon ng pandemya, binalik natin ang in-person na pagdaraos ng palarong pambansa kasabay ang Learners Convergence, gayon din ang National Schools Press Conference at National Festival of Talents. Malinaw ang naging direksyon ng DepEd. Alam natin ang kahalagahan ng nutrisyon at pagkain sa mga mag-aaral. Kaya naman sa nakaraang pagdinig para sa ating 2024 budget, isinulong ng DepEd ang karagdagang pondo para sa school-based feeding program upang mas mapahaba ang ating feeding days sa mga paaralan. Katuwang din ang Go Negosyo, maglulunsad tayo ng mga school garden kung saan ang mga itatanim ng mga estudyante ay maaari nilang maiuwi sa kanilang mga pamilya. Sa biyaheng ito, gusto natin ligtas sa ating mga guro, may maaayos na trabaho at makapag-focus sa pagtuturo. Patid natin ang sangkatutak na administrative task na pinapasa sa kanilang mga bagong bayani. Kaya naman, sinisikap nating mailabas bago matapos ang taon ang guidelines para sa removal ng administrative task ng mga guro. Nagsimula na rin ang DepEd sa pag-hire ng mga administrative personnel na siyang gagawa ng mga administrative tasks sa ating mga paaralan. Ma'am, Sir, dinig namin ang inyong mga hinahin. Kaya naman nakipagtulungan tayo sa GSIS para mabigyan ng express lanes at dedikadong account officers sa mga DepEd personnel. Nagbigay rin ang DepEd ng GSIS Personal Accident Insurance kung saan maaaring makakuha ng accidental death or dismemberment hanggang 100,000 at medical reimbursement feature for accident-related injuries na hanggang 30,000 mga kawani na makaiibsan sa mga gastusing hatid ng work and non-work-related accidents. Maaasahan ng mga guro na walang preno ang DepEd sa pagkalap ng mga karagdagang tulong at benepisyo, pinansyal man o hindi. May mga lubak man sa daan, patuloy pa ring tatahaki ng mga tulay ng hamon tungo sa ating mga pangarap. Malayo pa ang biyahe, subalit hindi tayo hihinto hanggang sa maihatid sa bawat pamilyang Pilipino ang isang edukasyong matatag. sa naging biyahe natin ngayong 2023. Nagpapasalamat kami sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa kinabukasan ng ating kabataan at sa patuloy na pagmamahal sa Pilipinas. Sabay-sabay nating sasalubungin ang bagong taon, ang bagong bukas, tungo sa isang matatag na Pilipinas. Isang bansang makabata, Batang Makabansa! Diba? Palakpak muna tayo dyan. Tuloy lang kayo. Dito kasi sa mga nangyari ngayon, parang hirap na hirap sila ibalita itong mga ganitong kaganapan. Hirap na hirap silang pag-usapan ito. Siguro naman, ay mapanood din po ito ng mga naghahanap ng kung ano daw nagawa ni Vice President Sara Duterte. Ito po, Biyaheng DepEd 2023. Ito yung resibo sa napanood nyo. Ngayon, may nilabas po yung DepEd. Sana naman, yung iba dyan, ay may mailabas din. Hindi lang yung puro forma, puro pa-picture, puro ayuda-ayuda daw, budget, may malaking budget para sa ayuda daw. Resulta. Ito ang resulta. Ngayon, alam ko naman itong ibang to, yung mga na ano na yung kaisipan or baka nadaan sa ganon, ay hindi nila pag-uusapan to. Hindi nila ipagkakalat to. Dahil ayaw nga nila sa mga Duterte. Takot, lalo na yung mga kaliwang grupo, takot silang mapanood ito ng iba dahil lalong
lalong dadami ang maniniwala sa mga Duterte, lalong dadami ang susuporta. At darating ang panahon, pag Duterte na naman ang magiging presidente, kabahan na kayo. Dami na namang kinakabahan dyan. Kasi si VP Sara ngayon ay patuloy pa rin na nagtatrabaho at siya pa rin ang may pinakamataas na trust rating. Obo. Trust rating, ha? Nako. Gawa pa kayo ng paraan para siraan si VP Sara. Sige lang, tuloy lang kayo at tuloy lang po kami, tuloy lang si VP Sara, tuloy lang yung mananiwala sa mga Duterte na suportahan at ipagkalat kung ano yung totoong mga nangyari. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.